So welcome back to my YouTube channel mga ka-Shepity. Kamusta kayong lahat dyan? Samahan nyo ako manghuli at maghanap ng pwede nating iluto para sa Catch and Cook Part 3, no? So dito pala sa bandang ito ay kung saan ako nakarating. Kasama ko si Kuya Joed at si Kuya Jun. So madami akong pinuntahan yan at hanggang makakita tayo ng malaking lobster. So sa tagpong ito guys, iluluto natin to in 4 ways. Kaya samahan nyo ako dito sa magandang lugar sa British Virgin Island. Iluluto natin to in 4 ways. Kaya stay tuned. Diyan lang kayo, huwag kayong aalis. Sa channel na to ituturo ko kung paano iluto tong masarap na lobster na to. Ingat guys, stay tuned. Peace out. Yo, magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-Shepity. Kamusta kayo dyan? Kakagising ko lang guys, no? So, sobrang excited ko kagabi. Nahihirapan ako matulog. Kasi uso na ngayon dito yung pusit. Yung mga pugita, no? Manghuhuli tayo ngayon. At para makapagluto tayo ng pusit, no? Diyan muna kayo. Magpi-fishing lang tayo doon. Samahan nyo ako ngayong araw na to. Sana makahuli tayo ng kahit na anong isda or sana makahuli din tayo ng pusit, no? May dalawang klase kung pain eh. Ito yung pain natin. Tingnan nyo. Ito, yung pusit. Yan, yung pusit yan. Tara. So ayun guys, let's go. Sana makahuli tayo ng pusit para may mailuto tayong pusit. Sheesh! Mga 2 minutes away lang naman ng dagat sa akin. Ganto kalapit ang dagat sa tirahan ko, no? Tingin ko makakahuli tayo ng mga pusit ngayon. Medyo late na nga ako kasi papaliwanag na eh. Workplace. Workplace ko yun, guys. Medyo maalon, guys. Good morning, guys. Andito na tayo sa spot. So, isang mabilisan lang, ayusin natin yung rod natin. Isa tayong fishing rod dito eh. Ito yung pampusit natin. Iba ito muna natin. Subukan natin. Medyo maalon ngayon guys, no? Pero mamaya wala na yan. Ito yung tubig, pino. Ayan, dito tayo sa dulo. Bukan natin dito sa dulo. Inaw guys, nakaalon. Bago ang lahat, kain natin pusit. May mga hasang-hasang tayo dito. Laho. Lapo natin para kainin ng mga isda. Para pang-akit sa mga isda, no? Bango! Lansa! Guys, taas na araw. Better luck next time. Ganun talaga. Next time ulit. Yo, what's up? Yeah, kasama ko si Kuya Jun at si Kuya Joed. Kuya Joed. Kuya Jun, huwag ka tumingin dito. Nagdadrive ka. Ano naman? Oh, yan oh. So, big shoutout sa may-ari ng kotse kay Kuya Alvin. Kuya Alvin, maraming salamat sa iyo kasi binigyan mo ng sasakyan. Saan papunta? Ay! Sorry. Okay lang yun. Sa kanya na siya magagalit kapag napanood niya. Bahala na si Bayaw. Okay, Joel. Ano masabi mo kung takas na to? Wala na tayo magagawa. Nandito na tayo So, yun guys. Papunta kami ngayon sa North Sound. Dito sa Virgin Gorda. Marami daw isda doon. Kanina nandun kami sa Marina kaso wala kaming nahuli. Meron pala kami nahuli kaso ang liliit. So, pag nakahuli kami ng malaki, ipapakita namin sa inyo kung gaano kalaki nahuli namin. Tapos, susubukan natin iluto kinabukasan. No? Pero may paso ako, pero bandang hapon siguro. Luto namin ni Kuya Joed. Si Kuya Joed pala. Yan, Dispedida, Kuya Joed, uuwi yan. Taga saan ka Kuya Joed? Las Piñas. Cavite. Cavite yan. Las Piñas, boundary Cavite, no? Sobrang saya ng Kuya Joed. Mag-ingat ka, safe flight sa'yo. Hindi na iiwan ni Bayaw yung susi sa labas. Pag napanood nyo to, sigurado din niya naiiwan yung susi sa labas. Madadaanan na yun. Yan yung dinadaanan namin, medyo madilim to guys, no? So time check, 12:10 ng
mga mahilig mag-fishing, big shoutout sa inyong lahat, no? So, syempre ito, kailangan natin subukan para makahuli tayo ng malaki. Siguro napakasaya sa pakiramdam pag nakahuli tayo ng malaki, no? Joed, baka may mga pwede kang sabihin sa mga viewers ko, mga gusto mong sabihin, advice being OFW. Ganito sa mga OFW, i-balance nyo lang yung sarili nyo, kailangan nyo rin maglibang. Parang kontrolin nyo rin yung sarili nyo, huwag nyo ibigay lahat. Masama yung abusuin nyo yung sarili nyo sa trabaho. Enjoyin nyo yung sarili nyo kasi mag-isa lang tayo sa Pilipinas, sa ibang bansa. Pag nagkasakit tayo dito, sarili na natin, tutulungan natin. Hindi pwedeng iba. Hindi tayo pwedeng umabsent sa trabaho kahit may sakit tayo. Kailangan talaga i-push mo lang kung ano yung nasa goal mo. Mas maganda lang, huwag mo na sabihin sa pamilya mo na may nararamdaman ka dito kasi nag-aalala rin sila sa Pinas. Mahirap din talaga yung mag-isa eh, matas lalayo ka kasi sarili mo lang asikasuhin mo, no? Iniwan ko yung anak ko doon, maliliit pa. Maliliit pa talaga. Unang uwi ko doon, hindi ako nakilala ng bunso ko. Ilan taon yung bunso mo? Magtatatong taon. Halos hindi niya ako kinausap ng isang buwan. Parang mabigat sa pakiramdam mo. Mabigat kasi ang sabi ko nga eh, umiyak na ako sa harap ng asawa ko noon. Sabi ko, ba't hindi ako kinakausap ng bunso natin? Sabi niya, baka nanibago lang. Yun ang number 1 adjustment kung matagal ka nasa. So ayun, no guys, being OFW, tas lumayo ka sa Pilipinas, lumayo ka sa pamilya mo, sa anak mo, ang hirap makakuha ng time. Sa mga OFW, I know na nakaka-relate ka rito. Napakahirap. Lalo na kung di ka kilala ng anak mo, kakalabas na ng anak mo, napakahirap guys, no? Kung mawala ka ng 3 years, pag-uwi mo. Matagal yun, 3 years, matagal yun. Pero talaga big sacrifice. Big salute ako sa lahat ng OFW na nagtatrabaho. Mapananay, mapatatay, kung sino ka man, big shoutout po sa inyo. Alam ko po na sobrang bigat ng pinagdadaanan nyo. Saludo po ako sa inyo. Magpakatibay pa kayo. And I hope someday na magiging okay din ang lahat, no? Ay, Kuya Joed, ayan o. Hello guys, nandito na kami. Ayun. Hello. Ito na yung pinuntahan namin. Kailan natin ng pain. Pusit to guys. Bastang hangin. So guys, dito na kami sa Gun Creek. Gun Creek. Ayan o. Pag dito wala pa kami talagang nahuli, ewan ko na lang. Lugi. Time check guys, 2:44. Uwi na kami. Wala kaming... May nahuli kami pero hindi madami at di malaki. Uwi na tayo. Siyempre, lugi pa po yan. Uwi na tayo ko dyan, no? Uwi na tayo. Positive pa din, no? Uwi na kami guys. Good night. So what's up sa inyo mga ka-Shepedy? Woo! Kamusta? Vlogger pala ako guys. Nakalimutan ko na ata mag-vlog. So ito nga guys, mabalik tayo. Ang dami namin pinuntahan nakaraan. Namingwit kami ni Kuya Jun tsaka ni Kuya Joed. Kaso, ayun nga, wala kaming nahuli. At ito nga, may nagbigay sa atin na lobster. Ang laki nito guys. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo guys kung gaano kalaki. Hey! Lucky yun. So guys, ito yung lobster na binigay sa akin. So, lutuin natin siya. Gawa natin ng masarap na recipe. Pero bago ang lahat, pakuluan na natin siya ngayon kasi hindi siya kasya sa rep ko. So, lutuin ko muna siya. Pakuluan ko lang. Boil lang natin sa asin paminta. Ay, gumagalaw po. Kita nyo ko. Gumagalaw po guys. So, pakuluan muna natin siya. Tapos, bukas natin lulutuin, no? Hey! Lagyan na natin siya ng asin. Asin. Tapos paminta. Paminta. Okay na yan. Kita guys bukas guys kung anong lulutuin natin. Abangan nyo. Dyan muna kayo. Good night!
eto, andito ako ngayon sa may Road Town, Tortola. So, dinala ko dito yung lobster na pinakuluan natin kagabi. So, siguro gawa na lang tayo ng 3 ways na lobster, no? So, kung makikita niyo yung view ko, guys, ang ganda. Ayun o, ganda guys. So, yun po yung Road Town. Andito po ako sa East End. So, ayan, kitang-kita niyo naman yung mga nakikita ko. Tingnan nyo, ang taas, oh. Hindi ako pwede malaglag yan, guys. Ang taas, oh. So, lutuin natin yung lobster, guys. Huwag kayo aalis. Mag-intay lang kayo. Pakita ko sa inyo yung magandang pupuntahan ko, no? Peace out! So, guys, papunta na kami. Ano, bro, okay lang ba pakilala kita, bro? Okay lang, no? Yan pala si Kuya AJ natin, taga Pampanga. Saan kayo sa Pampanga, par? Mapanike, Pampanga. So, siya yung pupuntahan natin doon sa villa na pinuntahan ko last time. At wala kasi yung dala nung nagamit at iluluto. So, ngayon, kompleto na ako. May drone ako. May iluluto tayong lobster. Tapos yun, papahiramin tayo ng kusina ni Kuya AJ. So, siya yung nagbabantay doon. Actually, hindi niya yun bahay, pero siya yung nagtatrabaho doon. Kuya AJ, no? So, siya yung katiwala. So, kailangan lang natin gamitin na maayos at pagkaingatan mo. So, papunta na kami doon. Pakita ko sa inyo yung pupuntahan namin. Diyan muna kayo. Let's go. So, ito yung villa dito, guys. Lutuin natin. Ito. Ganda. Set up muna tayo, guys. Wait lang. Yo! Welcome back to my YouTube channel. Ang ganda ng kusina ako, guys. So, ito, guys. So, yun nga. Big shoutout sa nagbigay sa akin ng lobster. Ito na yung lobster natin. Napakuluan ko na ito kagabi. Nakita nyo, di ba? So, let's go. Prepare muna tayo ng mga kailangan natin. Mas maganda pa ng balatan na lang. Alam ko masarap to papakin eh. Kailangan na natin biyakin itong malaking lobster natin, guys. Para mabiyak natin ito. Ano naman, no? Laki, no? Yan, may laman. So, ang technique dito, guys, para hindi siya dumikit. Yung iba kasi dumidikit yung pinaka-meat ng lobster dito sa shell. Ibig sabihin, no, na-overcook siya. So, pag binol nyo to, mga 30 minutes lang, turn off na, lagay nyo agad sa malamig, no? Ganun technique para hindi dumikit yung lobster meat. Harap. So, ito yung gagawin nating kani roll. So, ito na yung laman natin, guys. Okay, oh. Tapos pag nabuksan nyo to, guys, dapat alisin nyo yan, ha. Kasi yun yung pinakabituka niya, puro buhangin niya, madumi yan. Kita nyo, ayan yung buhangin niya, guys. So, yan yung bituka niya, puro buhangin yan. Alisin nyo yan. Tapos kapag inalis natin, kita nyo naman yung laman, no. Nakita nyo yung laman. So, luto ano na siya. Ito na yung laman niya. Itong ulo naman ang problema natin. Ito yung gagata natin, guys. Ito. Okay, oh. Uy. Lagi. Hindi mag-iinarte yan, par. Lobster to. So, yun, guys. Na-prepare ko na lahat, no? So, Kuya Jay. Ewan mo na rito, Kuya Jay. Tama na natin.
AJ. So, unang-una natin gagawin ngayon guys, yung kani roll. Pero lobster ilalagay natin doon para sa shell, no? So, unang-una sa lahat, itong paper, rice paper. Kuha tayo ng isa. Then, basahin natin. Dito. So, lagay natin ng ano muna, then, pipino, ng carrots, ng mango, tapos yung lobster. Balot muna natin, tapos tupiin nyo dalawang side, tapos i-roll nyo na. Pag hindi kayo sanay mag-roll, alam nyo na yon. Yan, roll lang natin ng mahigpit at medyo tight. So yan, diba? Oh, yan na yan guys, oh. Yan na yan, oh. O, gilid muna natin. Medyo babad nyo lang siya ng mga 15 seconds guys, no? Kasi matigas siya eh. Kaya malambot na to. Mga 20 seconds ko binabad. Medyo lumambot na siya ng sobra. Pero okay lang yan. Sa ilapat nyo lang siya. Sa kanya siya lagyan ng lettuce. So, lagay kay lettuce. Sunod natin ng carrots, kahit ano. Yung iba ginagamit crab roll eh, diba? Kung nakikita nyo sa ibang video, crab roll, pwede rin yun. Pero tayo, medyo social tayo ngayon kasi binigyan tayo ng lobster eh. So okay yung lobster para maiba. Mangga, ha? Tapos yung lobster, diba? Medyo mahaba to. Haba niya, no? Sarado nyo muna, higpitan nyo, tapos konting fold, kunin nyo yung dalawang gilid, lagay nyo sa gitna. Tapos ayan, kita nyo na. Roll nyo lang ng mahigpit, no? Yan na yan, oh. Yan na yan, guys. Diba? Oh, may dalawa na tayo. Guys, gawa naman tayo ng sauce ng kanin natin. Una mayo. Sauce natin. Lobster face. Ang pasarap. So yan na yung palabasan natin tsaka sitaw na may gata at lobster. Antayin natin kumulo tapos punta na tayo dito sa may lobster mac and cheese. Wine. Another one. Ready na yan. Lagyan na natin dito. Oven natin ng 20 minutes in 200 Celsius, no? Hanggang matunaw lang yung cheese. Let's go. Social na ko. Dalawa tayo na appetizer natin. Dalawa na yung appetizer natin. So what's up mga ka-Chefity? Nakatapos na tayo ngayon ng mga niluto natin. Yung lobster natin, ginawa nating 4 ways. Hindi pala 3 ways kasi mas madami pala tayo pwede magawa. So ito yung mga nagawa natin guys. Yung una, ginawa natin yung kani roll with lobster. Tapos may masarap na sauce.
Tapos eto, ginawa natin yung another appetizer. Frinay lang natin yung pinaka rice paper, tapos nilagyan ko ng mga kung ano-ano. Makikita nyo naman doon. Tapos eto yung isa, yung lobster mac and cheese. Diba? Sobrang cheesy. Tapos eto pa isang ulam namin. Ito yung panalo. Ito panalo. Ginataang kalabasa at sitaw na may lobster. Panalo par. Pakita mo naman par. Pakita mo par. 4 ways lobster. So yan guys. Hanggang dito na lang, may huli akong sasabihin sa inyo guys. Ikaw yung nanonood, may mga naumpisa na tayo, no? Finish what you started, no? Kahit ano pa sabihin ng mga nakapaligid sa'yo, kahit ano pang sabihin sa'yo na pangit, masama, magpatuloy ka lang sa inumpisahan mo, no? For sure, maaabot mo rin yung pangarap mo at matatagumpayan mo lahat ng gagawin mo, no? So hanggang dito na lang guys, maraming salamat po sa panonood. Kita-kits po sa next vlog. Mag-suggest pa kayo ng pwede natin lutuin. Salamat po. Praise God. God bless. Payaman.